Pasan muna natin sa ito. So yun, isang magandang umaga sa lahat mga tol. Magandang tanghali o magandang gabi. Kung anumang oras mo panood nyo ang video na ito tol, ay binabati ko po kayo. So, bali, umakyat na pala tayo ng bundok mga tol, no? At yung pangako natin kay Commander Bangkel o Kabrad Bangkel na sasamahan natin siya sa kanyang misyon na mag-alay sa kanyang kaibigan na gusto niyang bibigyan ng alay upang makuha yung kanyang mga gabay, ay pinagpaliban muna natin dahil may mas importante tayong mission na kailangan nating matapos o maligtas natin, lalo na sa kapatid ko kay Noah at sa pamilya ni Brad Arnel. So ngayon mga tol ay nandito tayo ngayon sa isang daanan na kung saan mga tol ay ito po yung location na nakikita natin sa mga video nila Brad Remart sa bandido na may hawak ng kanyang cellphone, at siyempre sa iba nating kasamahan, lalo na kila Julius, Julio, nila Jenry at ni Edward. So nauna pala sila Jenry, no, at si Edward sa pag-agyat, dahil may inasikaso pa tayo at siyempre nagpapagamot pa tayo at nagpapacheck up, nagpapahilot at nagbabalakas. So yun, tuloy tayo tol upang mailigtas natin yung mga kaibigan natin, lalo na sa nangangailangan ng tulong. So sa mga request nyo na hindi natin napuntahan o di natin na tupad, ay pagpasensyahan nyo na po at sana maintindihan nyo tol kung bakit hindi natin sila natulungan. Gawa ng marami tayong mga iniisikaso at siyempre may mga importante tayong ginagawa, lalo na ay binabanding din natin yung ating pamilya. So yung mga banding namin sa aking pamilya ay hindi ko na binidyo, gawa ng nag-iingat tayo tol. Mahirap na kung lahat ng mga ginagawa natin ay lagi nating binibidyo sa panahon ngayon tol, na tayo ay mainit sa mata ng mga kalaban. At hindi lang po sa mga mata ng kalaban, pati na rin sa iba nating kasamahan hunter na naiinggit o may galit sa atin. So hindi man natin sila ma-mention o di man natin sila masabi, pero alam niyo na po kung sino yan sila, dahil may mga tao talagang hindi mapagkatiwalaan. Kahit na sila po ay mga kaibigan natin, ay inaahas tayo. So mas mabuti pang makipagkaibigan tayo sa mga aswang kaysa mga taong traidor na tinitira tayo patalikod. So marami na yan nanggaganap o nangyari sa atin, kaya sa panahon ngayon kailangan tayong maging alerto at piliin natin yung tamang tao na kaibiganin natin at ating pagkakatiwalaan. Dahil sa panahon ngayon tol ay mahirap na magtiwala ng tao, dahil sila mismo yung sumisira sa kanilang mga tol, mga pangako. Kaya tuloy tayo. Ako tol, tuloy ako, dahil alam ko na maraming nangangailangan ng tulong ko. Maraming taong inosente na nadadamay dahil sa ginagawa ng mga bandido. So kaya kahit nahihirapan ako tol, kahit maraming mga pagsubok na dumaan sa aking buhay sa taon na ito, ay lumalaban pa rin ako, dahil hindi pwede na tayo ay magpapaapi. So kung maapi tayo, gaganti tayo, hanap tayo ng paraan, diskarte tayo tol. Kaya mas marami yung naaapi dahil sila po ay nagpapaapi. Kaya tayo tol, hindi pwede na api-apihin tayo. Uy, ibang klase yung sinyalis ng ibon na. Ano?
Hindi natin alam tol kung ano yung signal o sinyalis ng ibon na yan. Pero yung boses o yung tunog ng kanyang ano tol ay kakaiba. Kaya alerto lang tayo dahil nakadistract yung kanyang huni. Hindi natin alam kung spy yan o may kalaban na paparating. Dahil dito sa bundok, hindi lang po mga bandido yung kalaban natin, kundi ahas, mga putakti, bubuyog. Ayun, iba yung kanyang huni. Kumbaga parang babala. Kaya tayo ay mag-ingat at kailangan na makita natin agad-agad sila Janry at si Edward. Dahil so before ako umakyat dito tol ay nag personal message po ako sa kanila. Ako na aakyat na ako. At hindi na rin ako nag-video or nag-live para hindi ako aabangan ng mga bandido. Dahil alam niyo naman yung mga galawan nila ay nakamonitor po sila sa atin lagi. At lagi po silang nakasubaybay. Kasi yung mga bandido mga tol, yung iba na mga commander ay may mga cellphone o monitoring. Kaya hindi natin maiwasan na minsan kung tayo ay akyat ng bundok ay tayo ay maaambus dahil nakamonitor sila at kabisado nila yung bawat bundok na pupuntahan natin. So ngayon ako ay umakyat at nag-iisa lang tayo tol na umakyat dito. So tiwala lang. At siyempre pasalamat tayo ng una sa Panginoon at kay Brad Bangkel, kay Lolo Ambo. Dahil sila po yung nagbibigay lakas sa atin. Binabasbasan nila tayo. So before ako umakyat dito ay binigyan tayo ni Brad Bangkel ng kumbaga binasbasan tayo ni Brad Bangkel. So yun nga, buti na lang si Brad Bangkel ay nakaintindi sa sitwasyon ko. Gusto niya ngang sumama pero ang sabi ko sa kanya, kailangang magpahinga ka. Umanap ka ng yung pwede nating maialay. Kung hindi ka basta-basta lalabas, kung lalabas ka ng bayan, magsama ka ng pwede mong masama. Nandoon naman si Jacob, si Dante nandoon din. Kaya nagtitiwala ako na hindi sila maboboard doon. Dahil maganda silang pakisamahan tol. Dahil talagang kung sa personal mo sila makakasama ay itinuturing ka nilang pamilya. Kaibigan, hindi lang kaibigan, pamilya, barkada o tropa. Basta tol, ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagdarasal sa akin. Dahil sa inyo tol ay nandito ako. Lagi akong naka-upload ng video. Dahil sa inyo ay tuloy ako at hindi pwede na tayo ay panghinaan ng loob at hindi pwede na tayo ay hihinto. Bala ko sanang hindi muna aakyat pero kailangan tol dahil yung iba kong kasamahan ay nangangailangan ng tulong. Lalo na ay pahirap ng pahirap yung sitwasyon. At palakas ng palakas yung mga kakampi ng kasamahan. Kaya tuloy lang tayo. Hanggat humihinga, sabi nga ng iba, ay may pag-asa tayo. Kaya tuloy tayo tol. At hayaan natin yung iba na tayo ay husgahan. Dahil hindi nila yung alam yung kanilang mga ginagawa. Ang alam lang nila ay sisiraan yung ibang tao na kagaya sa atin. Kahit gaano man tayo kabuti tol, kung tayo ay sisiraan nila, tayo ay hahanapan nila ng butas. Kahit ano man yung kabutihan na itulong natin sa kanila, ay tayo ay anuhin nila, no? Tuloy lang tayo tol. So yan, tahimik po talaga yung paligid.
dahil yung daan ay parang naabandon na yata to, dahil wala naman akong nakikitang bakas. Pero kanina may narinig akong motor, pero dun siguro yun sa kabilang daan, dahil yung daan dito tol, diyan sa unahan may parang dun papunta at dito. So naisend ko na po ang location na ito. Ang problema nga lang ay di pa nasin ng iba kong kasamahan, dahil pakisabi na lang po tol ha, para mas lalakasan pa nila yung loob nila, dahil paakyat na tayo ng bundok. So nag-ano tayo tol, butin lang na ibigay ni Brad Janry yung bonnet ko, na yung nabihag tayo ng bandido ay naagaw o nakuha nila ito. At yung bag ko, yung punyal ko at sa kabaril ay naisauli ni Brad Janry sa atin. So yun, ingat lang tayo tol, at hiling ko lang sa inyo tol na lagi nyo lang po akong ipagdasal na ilayo tayo sa anumang uring kapahamakan, at naway gabayan tayo lagi ng Panginoon sa ating bawat hakbang, sa ating bawat lakad, ay lagi tayong ligtas sa anumang uri na kapahamakan, dahil hindi natin alam yung mangyayari o hindi natin hawak yung sitwasyon o kaganapan. Tiwala lang tayo tol. Paki-share po ng aking video, lalo na sa iba kong kasamahan, para malaman nila tol ha, na tayo ay umakyat na ng bundok. So may parang daanan dito pababa, pero sure ako na wala nang dumaan dito. Parang ang daan na ito ay matagal nang hindi nadaanan tol. Kaya pero wag lang tayong kumpiyansa talaga, dahil may narinig tayo kaninang mga motor. Hindi ko alam kung ano yung mga karga nila, pero sure ako na mga bandido yun, dahil ang area na ito ay malayo na tol, no? Malayo na sa bayan. So kailangan nating mag-ingat talaga. Pakisabi po tol ha sa iba kong, paki-share po ng aking video, at para malaman nila na tayo ay nasa bundok na. Baka ang kasama natin nandiyan lang pala sa paligid at hindi natin na malayan, at magka-misencounter pa tayo sa kanila. Ay kailangan nating huwag may nagtambay sa unahan tol. Bandido ni, delikado nito. Iyay ka, yung sinasabi ko tuloy. Hindi dito tol. May pupunta dito sa ating kinalalagyan ngayon tol, no? Parang dalawa yata yun, nakatambay sila sa unahan. Kailangan rin dito, medyo may kalayuan pa sila, kaya Diyos ko Lord, pagpili nyo lang po ako tol ha, na walang mangyayari hindi maganda tol, lalo na tag-iisa tayo. Pero kung may tiwala kayo sa akin tol, kayo nang bahala, basta hindi lang tayo makorner, dahil sa oras na makorner tayo
Talagang hanap tayo ng paraan. Ito na ano. Habang dumaan lang. Iwasan muna natin sa pala. Hindi pwede na tayo ay makipaglaban agad. Kailangan natin magmasid muna sa paligid. Baka may mga commander sila.